I think guys, isa po ito sa pinaka-underrated gaming po ng 2026. Habang ang karamihan kasi nakapokus po sila sa may Honor Win RT, sa may Redmi Turbo 5 Max, sa may OnePlus A60, saka po sa may iQOO Z11 Turbo, or ibang mga gaming phone pa sa mga around 20k na mga presyo. Nakalimutan po yung natin ng smartphone na to, itong si Realme GT8 5G, kung gaano po siyang kaganda, dahil meron po siya mga features na hindi po natin makukuha sa ibang mga gaming phone po ngayon. Guys, given na po ang malakas sa processor sa mga China ROM ngayon, given na rin po ang malaking battery, pero alam niyo po ang hindi normal sa mga flagship killer po ng mga gaming phone ngayon, na wala nga po kila Honor Win RT, wala nga po kila OnePlus A60, at karamihan nga po ng mga gaming phone ngayon sa mga around 20k to 25k nga po na presyo. Pero nandito po guys, kay Realme GT8 5G. Guys, kung naghahanap pa lang din naman ng perfect flagship killer po ngayon 2026, na hindi lang basta sa may gaming maganda, hindi lang basta malaki ang battery, syempre mas maganda rin po kung makakakuha rin tayo guys, na meron pong better na camera, compare nga po sa maraming smartphone ngayon na nakapokus lang po sa isang specs. Especially nga po sa may gaming. Siyempre, expect nyo na po dito pa lang po sa may build quality is flagship level na rin po siya. Meron po siyang aluminum frame at glass fiber reinforced plastic para hindi po maging ganun ka-fragile yung likod ng smartphone natin kung sakaling may bagsak natin siya. Unlike nga po sa may Pro version na pwede po natin palitan yung design ng camera module niya, ito pong non-Pro version guys is naka-fix lang po siya. I think wala namang problema dyan dahil medyo gimmick pa rin naman guys yung camera module nga ng Pro version. Di wala naman po siyang additional na function doon. Maya-maya lang po ng konti guys, papakita ko po sa inyo yung camera sample natin, especially nga po sa may periscope camera niya. Unahin po muna natin sa may non-stop gaming guys, kung gaano pong katagal aabutin yung kanyang battery. Compare din po sa ibang smartphone po na ni non-stop gaming natin. Gumawa nga po kami ng non-stop gaming dito sa may GT8 5G para po mapakita sa inyo na malaking bagay pa rin po talaga ang software and optimization kahit pa maraming smartphone po na mayroong mas malaking battery sa kanya ngayon. Guys, 7,000 mAh lang po ang battery ng Realme na smartphone na to. Pero magugulat po kayo kung gaano pong katagal aabutin ng kanyang battery sa may non-stop gaming natin ngayon. Nag-start kami guys ng 98% sa may battery niya. Dito nga po sa may Diablo Immortal. Habang naka-mobile data at nakasagad po lahat ng pwedeng isagad sa may graphics niya, saka po sa may frame rate. Non-stop po na 4 hours kami naglaro sa kanya dito guys. At kung performance lang po ang pag-uusapan, never kayo madidisappoint sa kanya, then never po kayo makakita or makakaramdam po ng kahit anong delay at kahit anong lag. Dito nga po sa may Realme GT8 5G. Guys, nandito na po tayo sa point ng mga gaming po na hindi na natin kailangan ng malaking halaga para makabili or makagamit nga po ng literal na flagship killer ngayon. Alam nyo, sobrang lakas na po ng Snapdragon 8 dito nga po sa may Diablo Immortal. Na mismo kung kailangan na po mag-adjust ay yung mismong settings na po ng game na yan para masulit po natin yung full potential nga po ng performance ng 8 Elite. On the spot guys, isang ma-appreciate rin po sa may smartphone na to is kung gaano po kaganda yung display niya. Guys, normal na po ang 1.5K at 120Hz sa refresh rate at mataas sa peak brightness. Alam nyo po ang hindi normal dito sa mga flagship killer nga po ng mga smartphone. Dito nga po sa mga China ROM is itong 2K nga po na resolution niya ng Realme GT8 5G. Dahil yung karamihan po guys sa mga ginaming test natin sa mga China ROM nga po ng mga smartphone is karamihan po dun guys. Hindi po sila ng mga naka 2K na resolution. Mga naka 1.5K lang po sila. Pero itong si Realme guys, naka 2K po yung ating resolution. Ibig sabihin mas sharp po yung kanyang display compare po sa maraming smartphone ngayon. At para nga po sa may 4 hours na non-stop gaming dito sa may Diablo Immortal, isinabot lang po ng 40 degrees Celsius yung temperature niya. Habang naka-mobile data nga at nakasagad lahat ng graphics. Then nabawasan po siya ng 30% sa may battery niya para nga rin po sa may 4 hours na gaming. Nag-try na nga rin po kami ng 2 hours na Mobile Legends at syempre ano pang aasahan natin dito, binisik lang po ng 8 Elite dyan. Tapos 42 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya sa may 120 FPS na gameplay. Then nabawasan siya ng 29% sa may battery niya. Medyo nakakapagtaka yan guys. Dahil sa may 4 hours nga po na Diablo Immortal is 30% po yung nabawas sa kanya. Tapos 2 hours lang po sa may ML pero 29% po yung nabawas sa kanya. Parang tila ba mas malakas talagang kumain itong Mobile Legends compare sa ibang mga games ngayon. At sa may Android version po ng smartphone na to is meron po siyang Android 16 na sa box. At makakakuha pa tayo ng 4 years po na Android update dito nga pa sa may Realme GT8 5G.
Ibig sabihin guys, saabot niya pa po siya ng Android 20. Nag-testing din po ako guys ng battery drain test sa may smartphone na to para po makita natin kung ito bang 7,000 mAh na battery talagang mabilis pong malobat compare po sa ibang gaming po na sinubukan natin. Especially guys yung mga umaabot nga po ng 10K, ng 9K, saka po ng mahigit 8,000 na battery. Guys, si Redmi Turbo 5 Max, 9,000 mAh yung battery niya pero less than 23 hours lang po yung inabot niya. Then si Honor Win RT na meron 10K na battery is 24 hours naman guys yung inabot niya. Then si OnePlus A60 na merong 83 mAh battery is inabot po siya ng 26 hours. Sa tingin niyo po guys itong GT8 5G, ilang oras po kaya yung inabot niya? Itong 7,000 mAh battery niya. Well guys, inabot lang naman siya ng 23 hours. Paalala ko lang po sa inyo, 7,000 mAh po yung battery ng smartphone na to. Pero hindi siya nalalayo sa resulta po ng Honor, ng OnePlus, saka po ng Redmi na meron pong higit 8,000 mAh na battery to 10K nga po na battery. Malaking bagay talaga guys ang magandang optimization. Dahil laanin mo ang malaking battery kung hindi naman fully optimized yung software natin. Compare nga po dito kay Realme, kay OnePlus, saka po kay Oppo na magaganda po talaga yung mga software nila. Especially nga po ang ColorOS. Dahil talagang optimize sila guys. Kaya kahit hindi po ganun kalaki guys yung mga battery nga po ng ibang smartphone ng mga naka-ColorOS or naka-Realme OS. Guys, sasahan nyo na, matagal po mga malobot yung mga yan. Kung naalala nyo po si Mi OnePlus 15, meron po siyang 7.3 mAh na battery. Pero yung naging battery drain test po natin sa kanya, kung di ako nagkakamali guys, inabot po siya ng 28 hours. Guys, sinalo pa po niya yung mga naka 10K battery, tsaka po yung mga naka 9K battery. Pero si OnePlus, naka 7.3 mAh lang po siya. Next game po tayo sa may Whirlwind Smith. Ano pa aasahan natin dito guys? Siyempre, goods pa rin po yung performance ng 8 Elite. Pero alam nyo po ang hindi ko inaasahan dito guys. Is inabot pa po ng 2 hours yung gaming namin sa kanya dito. Bukod sa magandang performance, nakakagulat guys itong 7,000 mAh na battery na Realme. Dahil kung 4 hours nga po sa may Diablo Immortal kanina, 2 hours sa may Mobile Legends, at 2 hours po sa may Whirlwind Smith, guys, meron na po tayong total of 8 hours na gameplay sa kanya. Pero hindi pa po dead battery si Realme ngayon. Alam ko malaking factor dito guys kung anong game po yung nilalaro natin. Pero the fact nga po na umabot siya ng 7 hours mahigit para po sa may 7,000 mAh na battery. Guys, sa tingin ko sobrang panalo na nun. Then sa may taging temperature po niya, huwag yun na pong problemahin yan. Dahil 43 degrees Celsius lang din po yung inhabot niya dyan. Isipin mo para sa may around 25K na presyo. Grabe po ang Realme GT8 5G ngayon. Napakaganda po niya. Napakatagal malobat. Napakaganda ng display. Napaka-premium po ng design. At syempre, ibang usapan po yung camera niya. Guys, tinignan ko nga rin po pala yung specs ng Realme Neo 8 5G. Almost identical po sila ng specs. Nagkakaiba lang nga po sila sa may battery, saka po sa may processor na ginamit sa kanila. Dahil sa may camera nga po guys, meron din pong 50 megapixel, yung Neo 8 5G. Katulad nga po ng GT8 5G. Pero guys, ang malaking lamang nga po ng GT8 5G is naka-Ricoh GR po siya na sensor. Compare po sa may Neo 8, na wala po siyang Ricoh GR na sensor. Pero guys, meron din po lamang ang Neo 8 5G sa may GT8 5G. Doon nga po sa may battery niya. Naka 7,000 to guys, itong si GT8 5G. At naka 8,000 naman si Neo 8 5G. Kumbaga, pili na lang po kayo dyan guys kung ano po yung mas priority nyo. Kung gusto nyo po ng mas matagal malobat. Pero kung gusto nyo nga po ng, guys, matagal din naman malobat to. Pero mas maganda po yung pinaka-camera sensor. Ito po si GT8 5G. Tapos sa may presyo, hindi rin po sila nagkakalayo. Pero guys, tingnan pa rin po natin pagka po na-review na natin yung Neo 8 5G. Kung kamusta ba yung performance niya. Especially sa may battery. Compare nga po sa may GT8 5G. Guys, ito naman po sa may camera niya. Dito sa mga sample shots natin, talagang di na kayo makukulangan sa may quality po ni Realme. Lalo po kung mahilig po talaga kayong gumamit ng camera. Dahil ma-appreciate nyo po itong Ricoh GR na camera nga po ni Realme ngayon. Pero kung tulad nyo lang naman ako guys, hindi naman professional sa may camera. At gusto nyo lang po ng camera na hindi kayo bibiguin sa kahit anong light condition, I think perfect na po ang smartphone na to para sa akin. Dahil mas better nga po na camera yung hindi natin makukuha sa ibang gaming phone ngayon sa ganitong presyo. Dahil kung gusto nyo nga po ng camera phone at syempre gaming phone din, guys, makukuha nyo po yung ganyang klase ng combination sa ibang smartphone po sa higit 30K na mga presyo ngayon. Pero dito nga po guys, nasa 20K lang po siya. Less than 25,000 lang. Pero napakaganda rin po ng gaming niya. And yet guys, hindi po kayo mabibitin sa may camera niya.
Syempre, hindi rin po kayo bibigay sa may video quality niya. Dahil meron po siyang 4K 60fps. Pero sa may back camera lang. At yes guys, hindi na kayo bibigay ng video quality ng smartphone na to. Kung sakaling pang bibidyo nyo rin po siya. Guys, ang last game po na sinubukan namin dito, para nga po sa may non-stop gaming natin, is ito pong si Legend of Ymir. Inabot pa siya guys ng kulang 1 oras. Hininto lang namin to guys dahil nga per percent na lang siya. Kaya malinis to guys. Inabot po siya ng kulang 9 hours para po sa may non-stop gaming test natin. Diyan nga po sa mga nilaro natin guys. Uulitin ko po guys kung sakaling naghahanap nga po kayo ng gaming phone at nasa around 20k po yung budget nyo. Guys, yung Snapdragon 8 Elite is more than enough na sa lahat po ng games na pwede nating laruin. Even nga po sa may emulator at sa lahat po ng games sa may Play Store. Sobra-sobra na po ang Snapdragon 8 Elite ngayon. Bagkus guys, yung mga mismong games na po ang kailangan mag-adjust. Kailangan na po nilang itaas yung graphics nila para naman kahit paano mapakinabangan natin yung full potential po ng mga gaming phone ngayon. Especially nga po sa mga naka 8 Elite. Guys, ulitin ko lang po sa inyo. Nandito na talaga tayo sa point na hindi na po natin kailangan ng malaking halaga para makabili nga po ng all-rounder na flagship na smartphone. Hindi nyo na po kailangan ng higit 30k or 40k or 50k na halaga para nga po makabili at maka-experience po ng ganitong kagandang smartphone ngayon. Around 20k lang or yung iba nga guys less than 20k pa. Pero grabe na po yung specs na makukuha natin. Well guys, isa rin po ma-appreciate nyo sa may smartphone na to is napakabilis din po ng kanyang transfer speed dito guys sa may kanyang storage. Meron po siyang USB 4.0 na storage type. Kaya ibig sabihin guys kung sakali may mga movie po kayo or may mga files po kayo naka-download dito at gusto nyo pong i-save sa isang SD card or sa isang SSD or sa isang storage guys. Maganda po ang consider ngayon guys itong si Orico. Dahil napaka-reliable nga po niya. Napakatagal ko na pong gumagamit guys ng ganitong klase ng mga storage. Dahil napakatibay nga po niya at napakabilis pang gamitin. Yan guys, so kung sakaling may iPhone po kayo, ito pong likod niya guys is dumidikit po yan kung sakaling meron po kayong magnetic na iPhone sa may likod. Yan. At yan po lagi yung ginagamit ko na pang save po ng mga files ko. Pagka po sakaling meron akong kinukuha mga files sa yan guys, so ito pong mga picture at mga video nga po ng sample natin sa may Realme GT8. Kung sakaling gusto ko siyang kunin, diyan ko lang po siya isa-save sa may Orico po na SSD, na portable SSD guys, na meron po siyang 480 gig, kung di ako nagkakamali. Ito po siya guys, oh. Yan. 480 gig po siya, magnetic portable SSD. Orico po yung brand niya. Yan guys, so meron siyang available na 4 na kulay. Ito pong nasa atin ngayon, ito po yung color orange. Yan guys, so tapos agad yung kinokopya natin. Yan. Talagang forever po guys na hindi po mawawala yung mga files nyo pagka pong ganitong klase ng mga storage device yung gamit natin. Yan guys, kinopya ko na po siya. Itong mga picture natin, ilalagay ko na po siya sa pinaka-edited po. Sa ini-edit ko nga po na video ng GT8 Pro. ng GT8. Yan guys, so. Nandito na po yung pinaka-mismong mga picture and video natin. At ilalagay ko na po siya. At salamat po kay Orico sa pagbigay po sa atin itong ano nga po nila ngayon, portable SSD. Ngayon lang po guys. Thanks for watching.